Hey, kamusta kayo? Kamusta? Ito na naman ako. And I hope nakikita ninyo ako. Nalala nyo ba ito? Itong itong sombrero? Yung last kong vlog, last 2-3 vlogs ago. Sinabi ko to sa nako ko sa Marks. Hey. Narito na naman ako. Hinihintay ko si Juniorita. Manggagaling sa kanyang eskwelahan. At eto ako, naghihintay. Nasasanay na siyang mag-bus. Alam nyo, gusto ko siyang masanay na mag-bus. Matagal na siyang marunong mag-bus, pero gusto ko talagang matuto talaga siyang magsanay mag-bus. At para sa akin, isa yun sa mga importante na matutunan ng bawat isa sa atin dito sa North America. Alam niyo sa Pilipinas, di ba? Napakagaling natin kapag tayo ay nasa nag-jeep, tricycle. Alam natin yung pasikot-sikot dito sa ating bayan, sa ating lungsod. Doon yun ang paniniwala ko. Naniniwala ko na bago ka magmaneho, makakatulong. Malaking maitutulong kung alam mo na yung paligid sa pamamagitan ng pagbubuhos. Alam mo yung walang tatalo pag nagtransportasyon ka, nagtake ka ng pang publikong transportasyon. Kape gawa ni Bunsonita. Ito yung, kung natatandaan ninyo, ito yung 3 video ago. In-upload ko ito, nag-vlog ako tungkol dito. Nakita ko ito sa Marks. Good deal, $12.88, $13. Na nagustuhan ko to, naibigan ko to dahil ang pabriko na gawa dito ay may parte ng lana or lamb or wool. Isa ng papaingit sa ating katawan. Kaya 30% nun wool. Kaya at the rest, acrylic. Tapos yung outer shell 100% polyester. Typically sa mga damit natin para yung mga panglamig, polyester ang very typical. Katulad nito, this is polyester. Yun ang madalas nating dahil mura at saka marami silang design. Marami silang design na ganito na magugustuhan natin. Kaya very common to. Kaya always look for polyester. Maganda yun. So winter again, sa marami kong best na sinasabi, avoid cotton. May mga, unless it's a shell, katulad ito, this is a firm duck cotton. Pero ang loob nito is polyester. Very nice. Pero hindi na pag-uusapan natin ngayon. Sana huwag kayong tumulad sa akin. Oh! What are you doing? Anak! Are you... I was about to bust the move here, but I'm twirling? Yeah, you're going Okay. God bless you. Oh, my baby girl's home. I was just talking about you. Yeah. How's school? It's good? Yeah. All right. Don't, okay. I'm gonna try to finish this, okay? Huwag kang magkikrip sa akin ng ganun. You do that to me. Why? Just to train you. But I don't need that, anak. Okay, then that's just Good also thing. training you.
Listen, I'm getting old. Tumatanda na ang tatay, ha? Baka atakihin sa tatay sa puso, eh. What are you gonna say? Alright, I'll talk to you later, ha? Unlock yung door. Oh, mag-hi ka sa lola at lola mo. And you can tell them they can turn off the light here. Oh yeah, isang sulat ano. Okay. Bebe. Sa peripheral ko may minaninag ako. Si Juniorita. Binivideo ko. I'm glad she's home. Hindi maiwasan sa isang ama, sa isang magulang. I'm sure sa inyo mga nanay din na kapag malaki na yung anak ninyo at natututo ng lumipad, pakita yung buong mundo, hindi nyo maalis na mag-alala kayo. Pero ito yung bagay na kailangan. Kaya doon sa mga may maliliit pang mga anak, maghanda kayo. Kasi pag lumaki yung bagwis ng mga anak ninyo, kailangan nyo silang, kailangan nila makita ang mundo. At magtiwala kayo na magiging maayos sila dahil naging mabuti kayong magulang sa hindi kayo nagkulang sa pagbibigay ng payo sa kanila at pagtitrain, di ba? Paghahanda sa kanila para sa ganito. At doon naman sa mga malapit na talaga, importante yung mabigyan sila ng laya. Alam ko sa inyo mga dalagit at binatilyo ng mga anak, kailangan lang paghandaan na tulungan natin sila makapaghanda sa mundong ito. At tandaan natin na ang mundo nila na kinagisnan ay iba sa ating kinagisnan, lalo na sa inyong mga batang 90s, batang 80s, 90s. Yan yung mga kaedad ko. Maalala natin, tayong mga Generation X. Taas ang kamay dyan sa mga Generation X. Tayong mga umakit ng bubong, ng puno, tayo na nagbibisikleta, nakakarating sa ibang bayo. Natandaan niyo ba yon? Tayong mga hindi na umuuwi ng bahay, inaabot na ng madaling araw, or yung iba, yung talagang mga inaabutan ng the next day, di ba? 90s. Marami akong gustong paghandaan, sabihin sa inyo, marami akong paksa, at ang iba nun ay pinag-iisipan ko kung sasabihin ko, dahil itong ating komunidad ng YouTube, Filipino vloggers at mga viewers, yun ang tawag ko nga pala. I don't think may tumatawag noon, pero lagi ko sinasabing Filipino community vloggers kasi sa pag-obserba ko, ako yung mapag-obserbang tao. Marami akong paksa na gustong sabihin. Hey, kailangan ko magsalita ng isa, di ba? Let's see. Ano bang unahin ko doon sa mga naisip ko ngayon? Kasi nanonood ako kanina ng mga vlogs. Itihango sa mga vlogs na napapanood ko. Minanotice akong, isa ito sa mga napuna ko. At ito ay, nagiging popular sa inyo. May mga popular na mga vloggers na ngayon na nagsasabi about Uber. Lalo na yung
Yeah, Uber. At yung iba ay nagdadala, nag-grocery para sa mga tao at naging parang i-deliver sila. Uber deliver ba yun? Sa pakikinig niyo sa akin, halatang hindi ako pamilyar doon. Ano? Tunay na hindi ako pamilyar. Hindi ako completely pamilyar doon. Nagamit ko na ba yung Uber? Nag-order na ba ako ng Uber? Makaluma akong tao. At isang beses lang sa natatandaan ko. Maring dalawa pero isang beses lang natatandaan ko. Si Juniorita pa nga ang bumili kasi parang sinabi niya na tatay, nakakuha ako dito ng gift, some kind of gift card na pwede mong gamitin sa Uber. Doon sa mga sanay na dyan, bihasa, maring i-feel, punuin nyo pa yung sinasabi ko. Pero ganun ang pagkakalitrato ko doon. Marami akong naririnig na may isa yata dito na may nakita akong hindi ko napapangalanan syempre, pero nagpo-post lagi siya ng kung magkano ang kinikita niya ng pag-Uber, at napapansin ko na ilan na rin sa mga ibang probinsya sinasabi nila kung magkano kinikita nila. Magkano kinikita nila sa pag-Uber. Napakadali ng pera, sabi nila. Yun yung mga iniisip ko na maybe may iba pang kondisyon yun na dapat yung gawin. Nagtanong na rin ako sa mga ilan dito sa kapitbahay na may experience nun sa pag-Uber. Kukunti dito nagdi-deliver. Actually, yung isa ko nakausap dito hindi ko pa bagong lipat dito sa lugar namin at naglilis siya na yun ang ginagawa niya. Hindi ko lang nasabi kung kasalukuyan o nung nakaraan o kung anong lugar, pero madali lang usap namin, at yung the rest na sasabihin ko sa inyo ay hango sa pagsasaliksik ko. Madaling pagsasaliksik na hindi ako magiging detalyadong tunay. I think responsibility yun ng mga bawat tao na gustong pasukin ang trabahong ito or side hustle. Karamihan side hustle ang ginagawa ng iba. Bihira ang full time, although nakikita kong may mga tao magpo-full time dito. Uber Eats ang naiisip ko, pero maraming mga ibang kumpanya na katulad nun, kahambing, nagdahati ng mga tao na parang taxi, Uber ride ba yun? At ibang mga kumpanya tulad ng I don't know, Lyft ba? Narinig ko na rin yun. So nakikita nyo ngayon, wala talaga ako masyadong experience doon. Pero itong aking gustong ipahiwatig, ganun pa man. Gusto ko magbigay ng babala. Dali. Single digit ngayon, lower teens, mid temperature 5 degrees, pero medyo may kalamigan yung ulo ko. Nakita niyo gumano kanina kasi basa yung buhok ko, kaya huwag niyo akong gagayahin. Naligo kasi ako instead na magtuyo ng buhok, dala ko ito, hindi ko naman sinusuot. Ang una kong question na insurance. Napapansin ko sa lahat ng mga nag-Uber, hindi nila binabanggit na about their insurance. So, nagduda ako at tinanong ko nga yung guy about that, at sinabi niya na, kailangan mong gawin ang huwag mong walang bahala insurance. At may dahilan kung bakit di binabanggit ng karamihan. Wala pa akong nakikita nagbabanggit about insurance. Ang issue ko lang noon ay sa sobrang laki ng kinikita ninyo, mga kabayan ko, at pinag-uusapan na kayo ng mga subscribers ninyo, mga viewers, na napakaganda pala ng side hustle na yun. Excuse me. Ay
I think iniiwanan ninyo yung isang pinaka-importante sa lahat na maaaring makapagpabago sa inyong buhay. Itong pagkakaintindi ko at I'm pretty sure ganun talaga ang kalakaran. Ngayon kung nagkakamali ako, then feel free, at gusto ko lang may pagbigay alam ito sa lahat para mapag-usapan, kasi hindi napapag-usapan ng insurance eh. Ito yon. May insurance ka ang Uber, nagdadrive kayo, pero kailangan may insurance din kayo. Lakay, lahat ng sinabi ko meron kami, pero itong nalilimutan ninyo, at ito importante, sinabi nyo ba sa insurance ninyo nag-Uber kayo? Dahil yon ang isang malaking problema. Kailangan ng insurance ninyo na malaman ng insurance ninyo, kailangan sabihin ninyo sa insurance ninyo kung anong ginagawa ninyo sa inyong sasakyan. Sasakyan ko yun eh, wala silang pakialam, nagbabayad ako ng premium, nagbabayad ako ng monthly o ng insurance. Well, kung natatandaan nyo na nag-sign kayo o nagkumuha kayo ng insurance, may mga tanong yun. Yung tulad ng gano'n na kayo katagal nagdadrive, anong sasakyan ninyong dinadrive, gano'n na katanda, anong modelo, involved ba kayo sa sasakyan, aksidente. Pinilapan nyo yun, di ba? Natatandaan nyo ba, pinilapan nyo rin ang tanong nila na gagamitin nyo ba ang sakyan ninyo sa commercial? Yun ang tanong ko. Kasi mag-iisip kayo sa mga tao katulad ko na nanonood sa inyo. Hindi niya binanggit ang insurance niya na mga kaibigan, ako ay bago nyo to gawin, ipagbigay alam ninyo sa insurance ninyo na nag-Uber kayo. Binanggit nyo ba yon? Kasi kung binanggit nyo yun, babanggitin nyo rin sa video nyo. Again, mahirap mag-assume nga, pero legit yung tanong na yon. Ito pa ang masama. Paano kung mag-involve kayo sa aksidente? Pag nag-involve kayo sa aksidente, kampante kayo na sasagutin ito ng Uber. Well, hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali yun dahil once na wag-file kayo, kailangan yung sabihin yun sa insurance ninyo. Ang pagkakaintindi ko, para mag-work ang Uber, kailangan ma-involve din ang inyong insurance. Pero, paano nyo gagawin yun? Sabihin nyo sa insurance niyo na nag-Uber ako, nagkaroon ng fender bender o nabangga ko itong poste or kung ano man. So, magke-claim ako or nire-report ko to sa inyo. But wait a second, sabihin ng insurance niyo, wala kang binanggit sa amin, nag-Uber ka. At yun ang umpisa ng problema ninyo. Anong solusyon? Ang solusyon ay kailangan nyo sabihin sa insurance ninyo na hey, nag-Uber ako ng ganitong araw, ganitong oras, at ito ang neighborhood ko. Yun ang kailangan ninyong gawin. Yun ang dapat yung gawin para maiwasan ninyo ang mga legal mga problema na maaaring kahantungan. Kasi once na magkaroon kayo ng aksidente, kakailanganin yung insurance ninyo, at kung hindi sabat ang informasyon ninyo o nagbagong informasyon ninyo at nalaman ng insurance na ginagawa nyong commercial ang inyong sakyan, commercial ang mangyayari nun kasi once na tumanggap kayo ng order, parating man kayo or once na kinlik nyo yung accept na nakatime kayo sa Uber, pumapalo na insurance ng Uber, oo, pero automatic hindi na kayo insured sa insurance ninyo. At para mag-kick ang insurance ng Uber, kailangan kasama ang sarili yung insurance. Pero paano makakasama yun kung insurance yun kung sa una pa lang hindi alam ng insurance yun na nag-Uber kayo? Kung may nabago, dapat yung i-update sila. Dahil ang insurance ninyo, hindi lang sa experience nyo o sa tagal ng pagmamaneho ninyo. Ang insurance nyo rin, ang
ang halaga ng binabayaran nyo sa insurance ninyo ay hango rin kung saan kayo pumupunta at kung gaano kayo kadalas mag-drive. Importante rin yun. Kaya kung nasa neighborhood kayo, nang madalas marami ang sa lugar na yung marami nagke-claim at doon kayo nag-Uber, kailangan malaman ng insurance. So matotal, kailangan malaman ng insurance sa pagbabagong kampante kayo masyado na sa may Uber. Yun ang pagkakaalam ko. Maaring may kaunting pagbabago o maaring kulang ang, pero itong suma total, itong i-take ninyo sa aking kalimutan niyo yung mga ano kung binanggit, itong mapapayo ko lang sa inyo. Ito yung makukuha ninyo sa video na ito. Ipagbigay alam ninyo sa insurance ninyo na nag-Uber kayo. Yun ang pinaka-importante. Huwag kayong pakakampante. May sasabihin ako sa inyo sa mga iniidolo ninyong mga vloggers. Naintindihan ko kayo. Pero I think sa mga papuri ninyo sa kanila, maybe next time tawagin nyo sila, kausapin nyo, tanongin ninyo na itong tanong nyo sa kanila, sinabi mo na ba sa insurance mo na nag-Uber ka? Tanongin nyo yon. At kung sinabi ninyo, gaano kataas ang premium, gaano kataas ang insurance na itinaas nila? Tumaas ba ito? O hindi? At kung tumaas, magkano kung hindi mo mamarapatin, hindi mo mamasamain? 10% ba yung tinaas ng insurance mo? Or 15%? Or hindi? Dahil sa mga binanggit ko, maring isa sa mga yon, hindi tumaas or tumaas. Importante sabihin ninyo sa insurance ninyo. Yung mga popular dyan ng mga vloggers na nag-Uber, itong may papayo ko sa inyo. Ito yung may suspetsya ako. Suspetsya lang ito. Wala akong prueba, pero karamihan sa inyo, ang tingin ko, suspetsya lang ito. At sana'y mali ako. Ang suspetsya ko, hindi nyo sinasabi sa insurance niyo na nag-Uber kayo. Sa pag-aalala, natataas ang premium ninyo. Natataas ang inyong insurance dahil malalaman nila na ikaw ay nag-Uber. Nagsa-side hustle. Kaya hindi nyo yun binabanggit. Pag nagbablog kayo, hindi nyo binabanggit na tumawag nga pala ako, mga kaibigan, sa insurance ko. Dahil importante yon, pinagbigay alam ko. Once na tumanggap kayo, kung hindi nyo pinagbigay sa insurance ninyo na nag-Uber kayo at tumanggap kayo ng order, automatic wala kayong personal insurance. Dahil automatic naging commercial lang yung sasakyan. Tandaan ninyo, ang inyong sasakyan, karamihan sa inyo, mga sasakyan na to, kayo, nagdadrive, kotse ninyo, personal insurance ang gamit ninyo. Unless may business kayo na, nagde-deliver talaga, or may construction business kayo, or nagpa-plow kayo ng snow, may truck kayo, at those are, kailangan nyo ng business, commercial insurance. Kadalasan sa inyo nagdadrive ng mga sakyan, ano man uri ng sakyan ninyo, point A to point B, trabaho, work, groceries, bahay. Personal insurance lang ang gamit nyo, di ba? Di ba? Pero once na tumanggap kayo ng order
mula Uber Eats. Once na inaccept ninyo yon, there you go. Once na mag-deliver kayo, there you go. Commercial na ang sakyan ninyo. Kahit maliit na sedan yan, kahit hatchback yan, ano man ang uri ng transportasyon ninyo, na may 4 na gulong, makina, kotse, SUV, pickup truck, ano man ang sakyan ninyo, automatic naging commercial na yon. At hindi alam ng insurance ninyo yon hanggat hindi nyo sasabihin. Kung tinatago ninyo, wala kayong insurance dahil hindi nasa agreement. Dahil nung nag-sign kayo ng insurance, tinanong kayo nun, gamit mo ba ang inyong sakyan sa commercial use? Siyempre, isasagot nyo, no. Bago pa kayo mag-Uber. Ngayon, ginamit ninyo dahil in-accept ninyo yung Uber. Sa iniisip ninyo na may insurance ang Uber, it will take care of it. Ito ang problema. Ito yung gap. For that to work, kailangan alam din ng insurance ninyo yon. I could be wrong. Okay? I could be wrong. Huwag niyong i-assume na i-cover kayo ng inyong Uber. Okay? Huwag niyo i-assume yun. Kailangan niyo tawagan. Here, ito talaga. Tawagan ninyo ang inyong insurance. Pinakamabuti yan. Kung talagang gusto ninyo, I'm gonna keep vlogging. Sa pagbablog ko, ay papakita ko sa kanila kung paano ko mag-Uber. At patuloy niyong ipagmalaki online na kumikita kayo ng 400, ng 1,000. Pero huwag niyong kalimutan ng importante dahil ito magpapabagsak sa inyo. Pati mga barya sa kotse ninyo na nagkalat sa ilalim ng kotse, sa upuan ng kotse ninyo at sa sofa, sisimutin niyo yon. Dahil once na magkaroon kayo ng aksidente, huwag naman sana, pero magugulat kayo kapag hindi kayo kinover ng inyong insurance. Dahil we need help ninyo or tinago ninyo ang pag-side hustle ninyo, pagdi-deliver ng pagkain. Hindi worth it yun para sa akin. I'm sure sa lahat sasang-ayon yun. Sasang-ayon sa sinabi kong yun. Kaya bago kayo, isa pa, I think irresponsible yun. Irresponsible para sa isang vlogger na sikat na banggitin ninyo kung magkano kinikita ninyo tapos na-inspire ninyo mga tao, pero kayo mismo hindi nyo sinasabi, hindi nyo binagbibigay alam sa insurance ninyo. So ang gagawin ng mga iba, susunod sa mga apak ninyo at mag-Uber din, not knowing na kailangan ko palang tawagan ng aking insurance. Dahil ang aksidente, wala nakakalam kung kailan mangyayari yon at kung paano, anong klase. At maaaring iniisip ninyo, kapag na-aksidente ako, di ko sasabihin na nag-Uber ako during that time na na-aksidente ako. Problema. Lalo yung hinuhukay, ang ilalagay nyo ang sarili nyo sa isang malalim na hukay. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap magsinungaling. Everything's computerized, recorded. Okay? Once na malaman yon nga ng inyong insurance, tandaan ninyo, ang inyong insurance company, maliit man to, malaki, may mga investigador yan at may mga abogado. Once na mapatunayan na hindi totoong sinabi ninyo at nandun kayo, nag-Uber kayo during ng time na na-aksidente kayo, kasalanan nyo man o hindi, at nag-Uber kayo ng time na yon at di nyo binanggit, that's insurance fraud. Kine-claim nyo, nag-insurance fraud yon, man. Insurance fraud. And you shouldn't mess with that. I'm telling you. Nope. Oh. Wag kasi
Kung yun ang mangyayari, I'm telling you, malilimutan nyo mag-vlog dito dahil sobrang laki ng problema ninyo. Hindi na talaga kayo makakapag-vlog. Huwag nyo hayaan na mangyari yun sa inyo. Tumawag kayo sa insurance ninyo at sabihin nyo na ako ay nag-u-Uber. Ito ba'y tataas ang aking insurance, ang aking premium, or pareho lang? Gusto ko lang sabihin sa inyo, sila makakapag-decide. Hindi ko masasabihin sa inyo, sila magdi-decide. Pero kung sasabihin nyo yan, may mga itatanong sila, gaano ka kadalas, ilang oras ka, importante yon, at saang neighborhood ka usually nagdi-deliver. Yung mga sasagot ninyo yon, malaking bagay din yon. Doon mag-determine kung gaano kataas kung magkano idadagdag nila. At kung maring wala. At sa paggagawa ninyong yan, sa pagkakausap niyo sa insurance ninyo, magkakaroon kayo ng another content sa video na sabihin mga viewers, tumawag ako sa insurance ko at dahil ako'y nag-u-Uber, hindi ako tinaasan or tinaasan nila ang aking monthly o ang aking premium dahil sinabi ko nag-Uber ako. Pero mga kaibigan, ito ang tama. Ngayon, kampante ako, peace of mind, knowing cover na ako ng maayos. At masasabi nyo rin yun, malalo kayo maging inspirasyon sa lahat. At malalaman ng mga makakatulong kayo lalo. Hindi yung pinapakita ninyo kung magkano kinita nyo at potensyal na kikitain ninyo. Kasi napapansin ko sa mga popular vloggers, madalas banggitin nyo kung magkano eh. I'm sure gusto ninyo ma-inspire mga tao kung itong lalo pat kinukutsa kayo. Alam ko, iba sa inyo, lalo din particular na isa na sikat na vlogger, todo-todo ang tirada sa kanya ng mga tao. And I don't know kung bakit alam ko dahil kung ba't lumaki yun. Pinababayaan niya eh. Kasi maybe entertainment din ng mga ibang mga subscribers niya. Pero well, anyway, yun ang kanyang desisyon. Hindi natin pwedeng sabihin kung paano mag-run siya ng channel niya. Well, mukhang mag-i-edit ako ng marami dito dahil paghahabi-habiin ko ang mga sinabi ko dito at i-edit ko ito at sana'y mukhang hanggang dito na lamang ang aking sasabihin sa inyo. At mukhang hindi ko nagamit, no? Huwag kayong kagaya sa akin, ha? Naliligo tapos biglang lalabas kahit 5 degrees lang ngayon. Eh, talaga magkakasakit kayo. Do what I say, not what I do. Di ba? Bango. Kapitbahay namin no, nagburn na naman ng wood. Ang sarap ng amoy. Alam niyo parang sa probinsya natin, nagsisiga. Bango. Malapit na naman mag-camping. Sa iba, karamihan, camping dahil malapit na ang panahon ng camping. Although, may mga nagka-camping na ako, may alam ko nagka-camping kahit winter. Kaya, makakakita na naman tayo ng yung mga kaibigan ko, magkakamp na naman sila at looking forward sa mga activities ninyo, sa mga camping outdoor activities ninyo. Kaya andun lang ako, tahimik na nanonood. Hanggang dito na lang muna at
huling pahayag, huling masasabi ko, kung hindi ito bubuksan ng mga paborito niyong vloggers ang tungkol sa insurance, ang pagtawag nila sa kanilang insurance habang nag-Uber sila, ipagbigay alam sa kanilang insurance company ang pag-Uber nila. Sana kayo na mga nanonood ay tanongin yon, i-post yon sa kanilang mga channel para naman mabigyang pansin, at sa mga susunod na mag-Uber o nagbabalak pa lang ay matulungan na mabigyan ng kaalaman sila. Dahil ito ang nakikita ko nga na nanineglect na sabihin. Ano man ang dahilan nila, sinadya man to, mga detalye na sa insurance na iniwan nila o iniiwan o naiwan. Ang sasabi ko, sadya man o sinasadya nilang iwanan ang salita na insurance sa pagbablog nila tungkol sa pag-Uber. Sana banggitin nila yon. Okay. Padayon, kaibigan.